Bumili ka ng Jollibee. Nag-SM ka lang saglit. Nag-Pure Gold ka para sa ulam. Nag-internet ka gamit ang Converge. Pero alam mo ba, nasa likod ng mga pang-araw-araw na bagay na yan, may mga pamilyang nagsimula sa wala. May nagbenta ng mani sa kalsada. May nagtulak ng kariton. May nagmekaniko sa talyer. May nag-ice cream lang. Pero ngayon, bilyon-bilyon ang halaga ng negosyo nila. Hindi sila artista. Hindi sila viral sa TikTok. Pero tahimik lang binago ang ekonomiya ng Pilipinas. Pinagsama ang Chinese diskarte, Filipino sipag at walang sawang tiyaga. Kaya nabuo ang ilan sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Sa video na to, hindi lang tayo nagbibilang ng yaman. Ikukwento natin kung paano sila umangat, saan sila nadapa, at anong desisyon ang nagbago ng buhay nila magpakailanman. Kaya hawakan mo ang cellphone mo, humanda ka sa wow moments! At simulan na natin ang top 12 pinakamayayamang Filipino-Chinese sa Pilipinas. Pero bago tayo mag-countdown, sagutin mo muna to sa comments. Sino nga ba ang tingin mong pinakamayaman Chinese Filipino sa bansa? I-comment mo na kung tatama ang hula mo. Mr. D. At number 12, Dennis Anthony Uy at Maria Grace Uy ng Converge ICT. Isipin nyo, pinanganak si Dennis sa Fujian, China at lumipat sa Pilipinas noong 1977. Sa Angeles City, nagtrabaho siya bilang utility boy sa supermarket ng tiyuhin at kumayod bilang estudyanteng nagbebenta ng Betamax at VHS tape. Sa sipag at tiyaga, nagtayo siya ng sariling cable TV at internet service bago sumikat ang broadband. Ngayon, ang Converge ang isa sa pinakamalaking internet provider sa bansa. May tinatayang network sila na $1.6 billion ayon sa Forbes list. Mula sa simpleng tindero, ngayon ay isa na siyang bilyonaryo kasama ang asawa niya. Patunay na kahit nagsisimula ka sa wala, pwede kang umangat at makatulong para sa ibang tao. At number 11, Andrew Tan ng Mega World at Alliance Global. Siya ay pinanganak sa Quanzhou, Fujian at lumaki sa Hong Kong bago lumipat sa Manila. Bata pa lang, mahilig na siyang magnegosyo. Nag-aral siya ng accounting at namasukan sa pabrika. At di naglaon, tinatag niya ang Mega World na nakilala sa pagde-develop ng Eastwood City at iba pang townships. Sa ilalim ng Alliance Global, ang sikat na paggawaan ng alak na Emperador at Resorts World Manila. Hindi lang siya real estate tycoon, isa rin siyang King of Brandy. May tinatayang network siya na $1.65 billion. Sa galing niya magplano, isang Chinese boy na naglakbay sa Manila ang humawak ng barko ng kanyang mga pangarap at ngayon ay isa ng bilyonaryo. Number 10, Lance Gokongwei at mga kapatid sa JG Summit. Ang ama nilang si John Gokongwei Jr. ay pinanganak sa Xiamen, China at galing sa pamilyang mayaman sa Cebu. Nang mamatay ang kanyang ama, napilitan siyang magbenta ng kape at mani sa kayang bisikleta upang buhayin ang pamilya. Noong 1957, umutang siya ng 500,000 pesos para itayo ang Universal Corn Products. Ito'y naging Universal Robina. Mula sa mais, lumago at naging maker ng snacks tulad ng Chippy at Piatos. Tinatag din niya ang JG Summit na may-ari ng Cebu Pacific, Robinsons Mall at iba pa. Ngayon, sina Lance ang CEO ng JG Summit at si Robina ang namamahala sa Robinsons Retail. Ang tinatayang yaman ng magkapatid ay humigit kumulang $1.8 billion. Mula sa pagbebenta ng mani sa kanto, ngayon, airline at mall na ang hawak. Astigno. Number 9, Po Family, Century Pacific. Si Richard Po Sr., isang Chinese-Filipino businessman ang nagtatag ng Century Pacific, kilala sa Century Tuna at iba pang produktong delata. Nag-umpisa sila bilang maliit na kumpanya na nagpuproduce ng sardinas, pero lumawak at naging nangunguna sa canned fish at meat products. Ayon sa Forbes list, ang Po family ay may tinatayang 1.9 billion na net worth. Ang pamilya Po ang nasa likod ng mga brand na tinatangkilik ng pamilyang Pilipino. Imagine, isang bote ng sardinas na may Chinese heritage ang naging daan para maging bilyonaryo ang pamilya. Number 8, T Siblings, Metrobank,
Toyota GT Capital. Sila ang mga tagapagmana ng yumaong si George S.K. T. Siya ay pinanganak sa Hong Kong at 6 na taong gulang pa lamang nang lumipat sa Manila. Kasama niya ang kanyang mga magulang dito. Tumulong siya sa maliit na flour mill ng kanilang pamilya at nung 29 years old na siya, kasama ang mga kaibigang negosyante, tinatag niyang Metropolitan Bank and Trust Company or Metrobank. Mula sa pagiging private commercial bank, lumaki ito at naging universal bank na may sangay sa buong mundo. Ang kanyang Chinese heritage ay pinatibay ng pagmamahal niya sa Pilipinas. Sinabi niya, ang kanyang tagumpay ay bunga ng oportunidad sa bansa. Ngayon, hawak ng T-siblings ang mga negosyo mula sa Metrobank hanggang Toyota Philippines. May tinatayang network sila na $2.8 billion. Sino magkakala na galing Hong Kong ang batang ito na ngayon nagpapautang sa karamihan sa atin? Number 7. Tony Tan Kak Kiong at pamilya. Jollibee. Siyang nagpakilala sa ating lahat sa Yum Yum ni Jollibee. Si Tony Tan Kak Kiong ay pinanganak sa Davao noong 1953 sa pamilya ng mga imigranteng Chino mula Fujian. Ang tatay niya ay cook sa isang Buddhist monastery. Nag-aral siya sa Chiang Kai-shek College at kumuha ng Chemical Engineering sa UST. Noong 1975, nag-umpisa sila sa maliit na ice cream parlor pero napansin nilang mas mabenta ang hamburger at fried chicken kaya nagbago ang menu. At ayun, pinanganak ang Jollibee. Lumaki ang negosyo at nagkaroon ng 1,480 branches worldwide. Tinatayang may $2.9 billion ang network ng Tan Kak Kiong family ayon sa Forbes list. At number 6, Lucio and Susan Ko ng Pure Gold, Costco at SNR. Si Lucio Ko, ang pinuno ng Pure Gold at Costco Capital, ay lumaki sa Santo Cristo Divisoria. Noong 1997 Asian Financial Crisis, sinugal nila ni Mrs. na si Susan ang pagpasok sa retail at binuksan ang unang Pure Gold Price Club sa Mandaluyong noong 1998. Habang takot ang iba, nag-expand sila at kalaunan binili pa ang SNR at Parco Supermarkets. Ayon sa Forbes list, ang mag-asawang Ko ay may tinatayang $3 billion na yaman. Ngayon, parang kabuti ang Pure Gold sa bawat kanto at nagmamay-ari pa sila ng office warehouse. Kaya pag may nakita kang green na supermarket, alam mo na, Pure Gold yan. Number 5, Lucio Tan, LT Group, Philippine Airlines. Pinanganak siya sa Fujian, China at lumipat ang kanyang pamilya sa Cebu. Sa hirap ng buhay, minsan pumapasok siyang nakapaa at nagtatrabaho bilang stevedore at janitor sa pabrika ng sigarilyo upang makapag-aral. Natapos niya ang kursong Chemical Engineering at noong 1966 ay co-founded niya ang Fortune Tobacco. Sinundan ng pagbili ng Allied Bank at pagtatayo ng Asia Brewery. Hindi lang yan, hawak din niyang Philippine Airlines at iba't iba pang negosyo sa ilalim ng LT Group. May tinatayang $3.2 billion ang kayamanan ni Lucio Tan ayon sa Forbes list. Mula sa pagwawalis ng sahig sa pabrika, ngayon, siya ang kapitan ng eroplano at alak. Number 4, Ke Ascona Family, Mercury Drugs. Ang tagapagtatag na si Mariano Cue ay Chinese-Filipino at pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay bumili siya ng 100 pesos na halaga ng sulfathiazole pills at binenta ito patingi-tingi. Saka ginamit niya ang kita para magtayo ng Mercury Drug noong 1945. Nag-umpisa lang siya sa pushcart. Ngayon, napakalaking drugstore chain na. May libo-libong branches at pinamumunuan na ng kanyang anak na si Vivian Ke Ascona. Ayon sa Forbes, may net worth silang $3.6 billion. Mula sa butika sa kariton hanggang sa higanteng pharmacy. Parang pelikula ni Robin Padilla ang pagkasipag. Number 3, Isidro Consunji at mga kapatid. Sila ang mga tagapagmana ng yumaong si David Consunji, isang Chinese-Filipino businessman na nagtatag ng DMCI noong 1954. Mula sa isang construction firm, lumago ito sa DMCI Holdings na may negosyo sa construction, mining at power at tubig. Kamakailan, bumili sila ng cement business ng Cemex
at pinalawak ang Semirara Mining. Ayon sa Forbes list, humigit kumulang $3.7 billion ang yaman ng Konsuji siblings. Grabe talaga ang yaman nila. At number 2, Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Si Ramon Ang ay anak ng mga ethnic Chinese na nakatira sa Tondo at nagtrabaho sa talyer ng kanilang pamilya. Mahilig siya sa makina kaya kinuha niya ang kursong Mechanical Engineering sa Far Eastern University at naging dealer ng second-hand na Japanese engines. Sa pagtrabaho bilang mekaniko, nakilala niya si Eduardo Danding Coangco Jr. at kalaunan naging Vice Chairman at CEO ng San Miguel Corporation. Ayon sa Forbes list, ang kanyang tinatayang net worth ay $3.75 billion. Dating mekaniko, ngayon, Boss Mon ng San Miguel. And at number 1, C Siblings ng SM Investments at SM Prime. Ang C Siblings ay sina Teresita, Henry Jr., Hans, Herbert, Harley, at Mercedes, mga anak ni Henry C. Sr. Ang kanilang tatay ay pinanganak sa Fujian, China at 12 years old lamang nang lumipat sa Manila. Nagsimula siya sa pagbebenta ng overall na sapatos sa Quiapo at tinayo ang Shoe Mart noong 1958 na lumaki at naging SM. Isa sa pinakamalaking conglomerate sa Southeast Asia na may malls, hotels, bangko at real estate. Ngayon, hawak ng C Siblings ang majority shares ng SM Investments at SM Prime at sila ang may pinakamalaking kayamanan sa Pilipinas na tinatayang $11.8 billion. Isipin nyo, mula sa pagdidiscount ng sapatos sa Quiapo, lumaki ang negosyo at ngayon kahit saan ka mag-mall, may SM. Totoo, ang kanilang tagline, "We've got it all for you." Pati bilyong-bilyong kayamanan. At ayan, D-Fam, natapos na ang ating countdown sa 12 pinakamayamang Filipino-Chinese sa ating bansa. Napatunayan natin na hindi hadlang ang pinanggalingan o kahirapan sa pag-abot ng pangarap. Ang mahalaga ay sipag, tiyaga at tamang diskarte at konting swerte. Sino naman kayang susunod na lilitaw sa listahang ito? Kung nagustuhan yung ating episode for today, please comment go go go! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. Sheesh! The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!